Sinampahan ng mga kasong plunder at graft sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 iba pang opisyal. Kaugnay po yan sa mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng kickback umano mula sa mga proyektong pang-infrastruktura. Inihahanda naman ng mga abogado ni Estrada ang mga hakbang para ipakita ang anyay irregularidad sa proseso ng investigasyon sa kanya. Saksi si Joseph Moro. Ang akusasyon kay Senador Jinggoy Estrada, tumanggap umano siya ng mahigit 573 milyon pesos na halaga ng kickback mula sa iba't ibang infrastructure project ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sistematiko umanong inihatid sa kanya ang pera. Sinampahan na siya ngayong araw ng mga kasong plunder at graft ng Office of the Ombudsman. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Base sa isinampang kaso, idinaon umano ang pangungulimbat sa mga insertion sa budget at paglalagay ng alokasyon sa mga piniling proyekto ng DPWH para sa taong 2025. Dati nang sinabi ni Estrada na walang record ang Senado na meron siyang insertion. Sagot naman ng Ombudsman, hindi doon nakalagay ang lahat ng hakbang sa paggawa ng budget. This certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Kinasuhan din ng mga kasabwat ni Estrada na sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Mga opisyal ng DPWH NCR na sina Assistant District Engineer Denril Cesar Costuna at District Engineers Manny Bolusan at Arturo Gonzales Jr. Hindi na sinampahan ng kaso ang mga state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, NCR Regional Director Gerard Opolencia at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Wala na rin kaso si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil pumanaw na siya. No bail o walang bail na inirekomenda ang Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Senador Estrada. Ang sunod na proseso nito ang paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Ang Second Division sa ilalim ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg ang hahawak sa isang kaso ng graft ni Estrada. Ang kasong plunder naman at isa pang kasong graft didinggi ng 5th Division na hawak ni Sandigan Bayan Justice Saldi Trespeses. Taong 2001 nang sumuko si Jinggoy Estrada na nooy mayor ng San Juan City at kanyang amang si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada dahil sa kasong plunder bunsod ng Weteng Payola. Noong 2007, na-convict si dating Pangulong Erap na kalaunay binigyan ng absolute pardon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Jinggoy Estrada taong 2014 nang muling sumuko si Senador Jinggoy para ulit sa kasong plunder at graft. Kaugnay naman ang pork barrel scam. Naakwitin siya sa kasong plunder noong 2024. Dinidinig pa sa Sandigan Bayan ang kasong graft kaugnay sa PDAF scam. Hindi sumagot ang Ombudsman kung pwedeng humingi ng saklolo si Estrada sa Senado kung may lalabas na arrest warrant laban sa kanya. Maraming salamat. Can you seek shelter sa Senate? Sagot ni Estrada sa kaso, gagawin niya ang lahat ng mga legal na remedyo. Inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang mga hakbang para maipakita ang aniyang mga irregularidad sa naging proseso at ebidensyang hindi nabigyan ng timbang. Kapansin-pansin daw na mula nang magpalit ng liderato ang Senado ay naging mabilis ang pag-usad sa mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng mayorya. Itinanggi ng Ombudsman ang mga paratang. Hinihingan pa namin ng pahayag si Bonoan at iba pang kinasuhan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.